Mapagpalang araw sa inyo mga kalods. Good morning Philippines. Ito sleep time. Ano na ngayon 12:18 ng morning. Diling araw na siguro sa Pilipinas. Ito mag-sleep na. Galing po ako ng hospital kanina. Nagpapacheck up ako. Asasiya yung sakit ko. Ayun, binigyan ako ng gamot. May bayad to. Ang gamot natin may bayad, maliliit na gamot. Ito, maliliit na siya gamot. Ayan. Tapos yung cream. Ayan yung cream niya. Ano ba? Ayan ang cream niya. Para matapasahin. O, ayan yung cream niya. Ayan yung cream niya mga loads. Ayan. Everyday ko gagamitin. Cream niya. Kasi makate. Tapos, ito. Para sa parang hilanat. Ayan. Mga loads. Ganito talaga ang buhay dito sa abroad. Hindi perfecto. Siyempre, hindi naman natin malalaman na magkakasakit tayo, di ba? Siyempre, pumunta tayo, hindi natin expected na magkasakit tayo. Siyempre, Diyos lang nakakaalam sa lahat. Ito mga loads, kakasurvive din tayo sa mga lahat ng mga pagsubok. Natural talaga yan kasi siyempre nagtatrabaho tayo. Siyempre, anong oras na ngayon? Mag-alauna na dito sa umaga. Magising tayo ng alas 6, mga 6:30. Kasi ang ating amo ay may pasok. Kaya mga loads, pag naghanap ka ng pera, kailangan talagang paghirapan. Siyempre, swerte lang tayo kung makatagpo tayo ng among mabait, yung nakaintindi sa atin at hindi madamot sa pagkain. Kasi merong iba, madamot sa pagkain. Sinasaktan yung mga katulong. Swerte-swerte lang po nag-abroad. Hindi lahat naman na nag-abroad na magandang kalagayan. Nung una kong amo, hindi maganda. Grabe yung pinagdaanan ko doon. Sa pangalawa kong amo kasi bininta ko. Takot nga ako kasi bininta ko. Ayun, naswerte din. Nakatagpo din ako ng amo mabait. Ayun, binigyan ako ng Panginoon Diyos ng among mabait. Kaya kayo, kung desidido kayo mag-abroad, lakas loob lang. Concentrate sa trabaho. Kaya huwag maging mahina. Huwag magpa-homesick. Kasi ang kalaban natin sa pag-abroad ay homesick, is depression karamihan. Lalo pag ang imong partner ay imong pamilya ay hindi makapag-alala sa iyo, maalala lang tuwing katapusan ng buwan, makaalala. Dapat kasi ang mga pamilya natin sa Pinas na iniwanan para hindi tayo ma-depress at ma-stress at ma-homesick. Ibigay sa atin yung time, sila magbibigay ng oras. Paramdam sila, mangumusta. Paramdam nila na mahalaga tayo. Kasi doon tayo hugot ng lakas Hugot tayo ng lakas para lumaban sa hamon ng buhay. Kasi, siyempre, nandito tayo sa malayong lugar. At ang alam mo naman pag Middle East, ang buhay ng Middle East, swerte-swerte ka makapag-amo kang mabait. Kaya hindi mo talaga inaasahan na magbabait amo mo or hindi mabait amo mo. Swertihan lang. Kaya kayong desidido mag-abroad, ang mga pamilya, ibigay nyo time sa inyong mga partner o pamilya, mga magulang, mga anak. Huwag nyo kalimutan na pahalagahan ang magulang kasi
Ginawa nilang lahat para maahon kayo sa hirap. Hindi nyo ba alam yung pinagdaanan nila na minsan sinasaktan pa sila ng amo nila, hindi pinapakain. Tapos, alam mo kami dito, kumakain lang kami, swerte lang. Kumakain kami na 3 times a day, pero dili-dili pa ang kain namin. Yung iba hindi. Isang araw, isang kanin lang, ganun. Sanay-sanayan ng karamihan, pas mo ang kalabasan, kakasakit. Yung iba, hindi nakayanan, kaya nasisiraan ang ulo. Tsaka, ang dami mong pagdaanan sa ibang bansa. Kaya, bago kayo mag-ibang bansa, nag-isip kayo, lahat ang inyong pamilya, dapat isipin din na padala sila kung magkano, tanggapin nyo. Hindi yung mag-demand pa kayo kung magkano ang papadala. Hindi, kasi alam mo ba, napakahirap ng pinagdaanan namin dito. Paano kung may emergency kami, wala kaming pera, diba? Siyempre patulad ng hindi maganda mo, tapos bigla kang mapauwi or bigyan kang ibenta, tapos naging amo mo na naman ibinentahan na salbayas din. Ganun lang yun. Kaya kayo, palagahan nyo ang inyong pamilya, inyong magulang, mga tatay nyo na nasa abroad. Palagahan nyo, bigay nyo yung pagmamahal, time, yun ang importante doon. Kasi doon sila humugot na ang lakas. Kaya yun ang gagawin natin na nandyan sa Pilipinas ngayon. Paramdam nyo na mahal nyo. Huwag na yung paramdam sa bandang huli, tsaka na kayo magsisi pag wala na. Habang buhay pa ang tao, paramdam nyo na mahalaga sa inyo yun. Importante yun. Diba mga lods? Siyempre, inano ko lang yung karanasan ko. Siyempre, OFW din ako. Galing ako ng Saudi na 3 years. Galing naman ako ng Kuwait in 6 years. Dami na akong pinagdaanan, kaya alam ko yun. Sana, mga lods, palagan ng mga pamilya ang nasa abroad, mga tatay, nanay na nasa abroad. Kayo ang magbigay ng time, magbigay ng pahalaga, paramdam mahal nyo, kumustahin nyo naman, kumusta kayo dyan, I miss you, I love you, kaya importante yun, mga lods. Sana mga lods, magugustuhan nyo ang aking vlog na simple vlog, Bergie OFW vlog. Sana huwag nyo skip i-like ng aking YouTube channel, i-follow, i-subscribe, at i-comment kung anong nagustuhan nyo o hindi nyo nagustuhan. Salamat mga lods, and mag-sleep na ako, and good morning sa lahat ng all country in the Philippines and all country sa lahat ng bansa. Salamat mga lods. Sana magugustuhan nyo ang aking small na simple na vlog. Maraming salamat mga lods.